Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, confirm na itong si Orly Gutesa po, mukhang makakason po ng perjury ni Ping Lacson. So, ngayon, alam naman po natin no, na itong si Ping Lacson nga po ay babalik po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. I think sa November 10. Mukhang sa kanya na po talaga mapupunta, sabi ni Tito Soto yan. So, pagkatapos nun, after po nun, November 14, iimbestigahan po ulit, magbubukas ulit ng investigasyon, yung Blue Ribbon Committee, at isa nga po dito sa pag-uusapan, si Gutesa, at saka yung notaryo. Pero ang malupit ng kababayan, confirm 100% na peke po yung notaryo ni Gutesa. So dahil po yan, makakason po siya ng perjury. Ang tanong dito, lalabas ba yung tao? Oh. Tingnan nyo to So ito, sabi ito sa ABS-CBN News, no? Lacson says Gutesa affidavit substance valid despite notarization raw. Okay. So ngayon, ang nangyari dito, mukhang nag-agree po si Ping Lacson sa sinabi nga po ni Marcoleta. Na yung ito kasi sabi ni Marcoleta, no? Sabi ni Marcoleta, valid naman daw po yung sinabi ni Gutesa kasi siya daw po ay under oath. Oo. O tama naman 'yun. Sabi rin po ni Ping Lacson, tama din 'yun. Yun nga lang ang ginagawa ni Marcoleta, 'di ba? Iniisang tabi niya po, sinuset aside niya yung ginawa ni Gutesa na taking notaryo. Pero ang sabi ni Ping Lacson, hindi pwedeng i-set aside yan kasi nga, peke yung notaryo. Yung sinabi po ni Gutesa dun sa Blue Ribbon Committee, sige, tatanggapin natin yan. Hindi as valid facts, tatanggapin natin yan as statement talaga ni Gutesa. Pero paano naman yung peke notaryo? Ganun-ganun lang ba yun? Siyempre, hindi. Diba? So ngayon, ilan natin to Sabi dito, what should be considered is the substance of the affidavit that, unless refuted and if corroborated, may be treated as sufficient evidence against those implicated by Gutesa, sabi ni Lacson. Actually, naging fair si Lacson dito, Dito pa si statement ni Lacson parang binibigyan niya ng simpatya si Gutesa na baka nga naman nagsasabi ng totoo. Diba? Now, this after Pichi Rose Espera claimed she neither authorized or signed the affidavit Gutesa read in the investigative panel's hearing last Tuesday, tama. So ngayon, mga kababayan, ano nangyari ngayon dito? Nagsalita na po si Ping Lacson kanina. Confirm, mga kababayan, na peke po yung notaryo. Peke po yung notaryo. Oh. Ito galing tong News 5. Pakinggan natin to. Ano ba yan? Ito ba yan? Ito nga. Sige. Aasahan ng mga tao na highlights dito sa pagbukas ng Blue Ribbon session sa kailan ba yan? November 14? 14. Ano ba posibleng highlights yung aasahan nila? Ang bago lang development kanina lang na natapos na yung investigation na ginawa ng executive judge ng Manila at may resolution na. Ang kanyang rekomendasyon ay mag-file ng kaso ng I think falsification and possibly perjury against of course yung principal actor si Orly Gutesa dahil Gutesa, nagpagamit ka, walang iya ka, perjury, criminal case po yun, makukulong ka. Kaya hindi pwede yun, magbibigay ka ng affidavit tapos peke, nako, may gumawa niyan, nako, makukulong ka. Oo, yung gumawa ng affidavit na nako, makukulong ka. Hindi so yun, di ba? Sige, tuloy nga natin. Sige, nawala ako. Sige, tuloy natin. Napatunayan na hindi real signature. Okay, guess na. Naalala ko na. Naalala niyo mga kababayan, nung napag-usapan yung peking pirma, di ba? Nung hindi pa settled yan, alam niyo, gusto ni Marcoleta nun na, hindi, pag-usapan natin yan dito sa Senado. Sabi ni Marcoleta. Ngayon, sabi naman po ni Ping Lacson, bakit natin pag-usapan dito yan? Merong RTC. Sa Capitolio, pwede pag-usapan yan. Bakit? Doon na lang yan. At least hindi pa na-public. Tama po si Ping Lacson. Na-settle po
yung tungkol po sa pirma ng notaryong peke nang wala pang kinalaman ng Senado. Ito si Marcoleta, bida-bida lang na naman to eh. Malinaw naman pang gusto ni Marcoleta doon eh kung bakit gusto niya magkaroon ng hearing regarding dyan sa pirma na yan kasi gusto niya naman magpabida. Oh. Kaya naman palang gawin katulad yung Senado, at least hindi pa nag-aksaya ng oras. Yeah, ulitin natin, sige. Na natapos na yung investigation na ginawa ng Executive Judge ng Manila at may resolution na. Ang kanyang rekomendasyon ay mag-file ng kaso ng, I think, falsification, and possibly perjury against, of course, yung principal actor, si Orly Gutesa, dahil napatunayan na hindi real signature noong si Petsi Espera, yung notaryo publiko. Kasi sa kanyang investigation, nagpakuha siya ng mga specimen signatures ni Atty. Espera para i-match niya doon sa tinatawag na question document na kung saan nakapirma si Atty. Espera bilang notaryo publiko noong sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa. So may findings na yon at I think nire-recommend niya ngayon sa Prosecutor's Office ng DOJ na magsampa ng demanda, magsimula ng preliminary investigation against Gutesa and those responsible for presenting his affidavit. Hindi ko alam kung sino yung saklaw nun. Ang Blue Ribbon. So ano magagawa ngayon ni Marcoleta dito? Anong magagawa dito ni Mike Defensor dito? Wala. Sasaluin po ni Gutesa lahat ng responsibilidad dito kasi siya po yung main actor. Oh, kawawa. Utu-utu kasi. Bakit ganyan kayo mga DDS na ang dali niyong utuin? Bobo kasi ito. Kung ba, Senator, may pwedeng gawing sanctions dyan sa nangyari na yan? Parang binabastos yung proseso nyo eh. Meron bang mga parusa dun sa mga nagdala niyang witness na yan na posibleng tainted? Alam niyo si Ronald Llamas, kung makapagtanong laging may gatong eh, no? Pero binabastos kayo eh. Ang galing gumatong si Ronald Llamas, akala mo nagtatanong pero may provocation ng konti eh. Di ba? Unang-una, lilinawin ko, yung sinumpang salaysay na sinagawa ni Technical Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon Committee, valid yun. Dahil ito'y kanyang sinumpaan mismo sa harap ng komite. Walang kinalaman yung kanyang sinumpang salaysay, yung kanyang papayag doon sa harap ng Blue Ribbon Committee, doon sa kanyang sinumpang salaysay na notarized. That's a different matter. Kaya lang, although valid yung kanyang sinumpang salaysay at lahat ng kanyang sinabi, dahil ang presumption doon, sinumpaan niya, kaya pawang katotohanan lamang yung kanyang sinalaysay doon sa pagdinig. Pero, ang issue doon is yung kanyang credibility. Kasi tinanong siya doon kung sino yung notaryo, sabi niya, siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Espera. Yun, doon siya sumabit. Oo. Yung credibility nga. Ayan ang hindi po maintindihan ni Marcoleta eh. Ni Marcoleta ni Marcoleta eh. Ayan po kasi hindi maintindihan ni Marcoleta kasi ang gusto ni Marcoleta nakapag-sworn statement na siya eh, nakapagbigay na siya ng ng salaysay, nakapagsalita na siya doon. I-disregard mo na yung notaryo, hindi po ganoon 'yun. 'Di ba? Ang pinag-usapan natin dito credibility. Kasi kung sinabi sana ni Gutesa na kung sino nagpanotaryo nung kanyang salaysay, kung sinabi niya sana na wala, inutos ko lang sa iba yan, lusot sana siya. Diba? Lusot sana siya, inutos ko lang sa iba yan eh. Ang sabi nga po ni Gutesa, ako mismo nagpanotaryo dyan. Tapos sasabihin, peke yung pirma, hindi yung credibility niya yung nasira dito. Ano ba hindi maintindihan ni Marcoleta dito? Diba? Kasi comment lang siya, bigyan ko ng Blue Range, no? Anong hindi maintindihan ni Marcoleta doon? Napakalinaw naman, ako nga naintindihan ko eh. So ang magiging issue, yung issue ng kredibilidad. Na kung nakapagsinungaling siya doon sa isang bagay, na importante rin, dahil ang pinresenta niya ay isang notarized affidavit. Pero sir, at kung sinasabi niya siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Espera, dapat yun ang katotohanan. Pero lumalabas ngayon at ito'y mismong resolution ng executive judge ng Manila RTC ang nagsasabi na kasinungalingan yon, medyo may tama yung kanyang credibility. Now, bahala na yung mga miyembro ng committee. Ako bilang chairman, alam ko na yung idadraft ko bilang committee report patungkol doon. Pero nakasalalay pa rin yun sa appreciation ng mga miyembro. Alam niyo mga kababayan, dapat kasi dito,
Ito yung sinasabi ko palagi eh. Ang laki ng problema ni Gutesa talaga dito. Kasi yung nagbitbit po sa kanya diyang si Marcoleta, hindi siya pwedeng kasuhan. Kasi meron pong immunity si Marcoleta tuwing hearing, tuwing debate. Eh, debate yun eh. Hearing po yung nangyari ng Blue Ribbon Hearing Committee nga yun eh. Diba? Blue Ribbon Committee hearing nga po yun eh. Si Chay. Sige. Ano ba yun? Wait lang ha. O, diba? So, meron pong immunity. Ayun ba, na-explain nyo ba kay Gutesa yon, Marcoleta? Na bago siya humarap dyan sa Senado, ang talagang sasabit dito, pag ito ng kandang hetot-hetot, si Gutesa lang mag-isa? Kasi merong immunity si Marcoleta mismo. So, wala na, loko kayo. Ang tanong dito, o sapat ba yung binayad sa'yo? Kasi mukhang peke ka. Ako naniniwala ako, no, kapag peke yung binabanggit mo dyan, no, hindi pa yung libre yan. Puta, baka mamaya pumunta ka ng libre dyan. Tanga-tanga mo naman. Kayo ba naniniwala ba kayo? Kasi ako talaga, malakas talaga kutob ko na ito si Gutesa peke. Peke yung sinasabi niyan. Kayo ba? Maniniwala ba kayo na pupunta si Gutesa dyan ng libre? So sapat ba yung binayad sa'yo? Tanga-tanga mo kapag pumunta ka ng libre. Kung hindi ka nagbabayad, tanga-tanga mo. Na mga pipirma sa committee report kung sasang-ayunan nila yung observation ng chairman na magda-draft ng committee report. Sir, just recognize si Regina Lay is now with us. Sir, but if I may, sir, I was wondering lang kasi like it or not, sir, maraming nagpapanotarize na hindi talaga humaharap yung mismong abogado. I mean, it's not supposed to happen, but it always happens. Wouldn't this then be a problem not of Gutesa, but a problem of the person who notarized it? In this case, possibly si Attorney, what's his name, Attorney Espera. Hindi. Paano magiging problema na Attorney Espera sinabi niya nga hindi siya nagpirma. At napatunayan nga na hindi niya talaga pirma yung nando sa notaryo. Yes, sir. So walang problema yung notaryo publiko. Yes, ibang usapin naman yung sinabi mong halimbawa, Ed, no, na hindi naman karamihan hindi humaharap. Pero it doesn't make it right. I know, sir. Kung yun ang common practice, hindi lang nahuhuli yung iba kasi walang kumukwestiyon. Pero once na magkaroon ng pagkukwestiyon at napatunayan na halimbawang siya mismo nagpirma at hindi siya humarap, hindi nakaharap sa kanya yung nag-swear sa kanyang sinumpang salaysay, pwede siya ma-disbar, ma-suspend, ma-sanction ng Supreme Court. I understand, sir. But what I mean is that... yes, sir. I understand, sir. But what I mean is that more often than not, hindi yung abogado mismo yung humaharap dun sa nagpapanotarize. Ano naman si Ed Lingaw nagiging abogado na naman ni Gutesa Tingnan niyo yung mga obserbahan niyo yung mga tanong ni dito, ni Ed Lingaw. Parang nag-aabogado pa siya kay Gutesa. Minsan yung nagpapanotarize siya mismo yung nandun, pero minsan yung secretary or clerk lang nandun, and the person may not know. Sinong senador na nademanda? Ang senador na nademanda ngayon na mayroong demanda ba? Na may complaint, no? Yung senador na may complaint po ngayon, si Erwin Tulfo, citizenship. Pero yung senador na demanda dahil sa flood control, mukhang wala pa. Baka this month, ngayong November po yun. Who is Attorney Espera from Adam? Well, matter of defense. Pwede sabihin Espera, akala ko yung kaharap ko si Attorney Espera. Akala ko yung nagpirma dong sa aking sinumpang salaysay, si Attorney Espera. Depensa yon ni Orly Gutesa. Pero the fact remains na hindi signature ni Attorney Espera na malinaw na dahil tapos na nga yung investigation na sinagawa ng Manila RTC, ng executive judge. So established fact na yon. Dahil natatandaan ko, humingi pa nga siya ng kopya ng ilang specimen signatures kasi may mga sulat sa amin si Attorney Espera. Pinadala namin sa... Oo nga, tama. Sir Takero, mababa naman ang piyansa. 20,000 ata, no? Yung piyansa ng perjury. Pero syempre, pag ikaw nakasuhan ka, bukod sa piyansa, ang poproblemahin mo, problema mo abogado. Yung counter affidavit mo, sinong gagawa nun? So gastos pa rin po yun, abala pa yun. Di ba? Kanya, at ito'y pinadala niya sa NBI para ma-subject sa forensic examination. Ma-examine ng handwriting expert. At yun ang lumabas na
na resulta na hindi mismo talagang pirma o standard signature, hindi tumutugma sa standard signature ni Attorney Espera yung pirma sa affidavit na sinumite ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Ayan na. So ngayon, no, kitang-kita naman po natin na mukhang naka-ready na po talaga itong si Ping Lacson na bumalik sa Blue Ribbon Committee chairmanship. So syempre, no, ang malinaw dito, kung ano man yung mga naiwanan niya pong investigasyon, bago siya nag-resign, babalikan niya lang po ito. At syempre, kung ano man yung mga bagay na kung saan nga nagalit sa kanya yung mga ibang senador, mukhang baka iwasan niya na lang po ito. So, pwede naman, di ba? Baka mas maganda siguro, focusan din ni Ping Lacson yung mga congressman. Pwede yung ganun, di ba? Tapos, congressman tsaka senador, no, balansihin niya na lang para hindi para fair, di ba? So, simple lang yan. Di nga dapat signature ni attorney ang problema pag ayun nga ang hindi maganda doon sa ginawa ni Gutesa. Nung tinanong nga po siya kung sino nagpa-notarize nung kanyang affidavit, ang sabi niya siya mismo. Ako mismo nagpa-authorize niyan, nagpa-notarize niyan. O, di ba? So, yun. So, depensa nyo na lang po yun kung ano mangyayari dyan. Di ba? Hello po, Ma'am Joanna. Thank you po, no? So, excited na ako sa November 14. May magigis. Oo nga, no? November 14 na nga po yun. Oo nga pala. And by the way, may rally pala sila sa, may rally pala yung mga DDS October 31. So, alam nyo, nakakatawa kasi dito, no? Rally sila ng rally. Pakonti naman sila ng pakonti. Alam nyo, no, sobrang kahihiyan po yun, no? Para lagi nagrarally itong mga DDS. Pakonti naman sila na pakonti. Oh. Imbis na ma-intimidate sa inyo yung admin, natawanan lang kayo. So, may October 31 nga, no? Si Park. Ay, walang mangyayari dyan. Si Park pala may pakana, eh. So yun mga babae, so kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa bagong pasabog nga po ni Ping Lacson? So ano masasabi nyo nga na mukhang 100% na nga po nababalik si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman? And then ano rin po masasabi nyo nga po dito, no, sa bagong natuklasan nga po ni Lacson na peke po talaga yung notarized na ginawa nga po ni Gutesa na hinarap niya po sa Senado. Yan, di ba? So yan, nasa pag-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan. Pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, next topic tayo.